Maayong adlaw, Laugh Circle, labi na sa ato ang mga magtotoo diha kang Kristo. Maayong adlaw kanatong tanan. Napunta sa atong weekly nga paghatag og dugang kahibalo pinaagi sa pulong sa Ginoo, or paghatag baka warning, or pag-encourage sa matag usa. And sako pang kanunay nga ginahimo igsoon higali before ko nga nag-film ani nagampo nako una, labi na nga makaabot ni sa mga kalag nga nanginahanglan sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ug kung bag-o ka diri igsoon higala nya, wala pa ka kaila sa Ginoo, wala pa kay relasyon sa Ginoo, magampo ko nga humanon nimo ni nga video. At the same time, one day makabaton kag kaluwasan diha sa ato ang buhi nga Dios. Okay, so karon igsoon ang ato ang pagahisgutan, mahitungod kini sa kuan, sa nagakahitabo, no, dinhi sa kalibutan. At the same time, sa ato ang mga kinabuhi, isip mga Kristohanon. Okay? So ang tema nato nagaingon, the danger of misuse of social media to all believers. So naay ginatawag nga delikado kung ma-misuse nato ang paggamit nato sa social media, ilabi na sa mga magtotoo. So basahon nato ang Romans 12:2, unsay giingon dinha, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong igsoon. Sa Bisaya pa, unsay giingon dinhi, ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kundili usbahin ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyohang salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Okay? So Christians nowadays, tananta naa na tay social media, even ang 1-year-old na social media, tama? Naa na tay mga social media accounts, even ang 2 years old to 5 years old na anay social media accounts, ang mga parents pagani ang gahimo ana. And dili na nato mapugnan igsoon higala, dili na nato mapugnan, but isip nga mga magtotoo diha kang Hesukristo, kinahanglan nato mga nga maging mindful sa paggamit sa ato ang social media. Christians nowadays can easily be conformed to this world, especially through social media. It is one of the tools Satan is using for Christians to go astray. Tinuod ba na? Yes, tinuod na. Whether we like it or not, we can sin in our social media if we are not disciplined enough through the Word of God. Paano ta makasala pinaagi sa atong social media? Una diha, example lang ha, gambling. Sa social media na anay sugal. Bisag 20, bisag 30 makasugal ka. Whether we like it or not, naaray naghilom-hilom din ha ng mga Kristohanon, nagasugal, nagascatter. Diba? So naay mga ingana na mga Christians, makasala ta sa ingana nga bahanigsuon sa ato ang social media. Isipagod na unnecessary chats and communications. Pinagi sa social media, messenger, na atay ma-encounter na mga unnecessary chats. Dili kinahanglan, no? Mga minyo na nanaybanan na asawa makig-chat taglain. Labi nakabrag panty lang ang profile pic, mag-hi-hi, mag-hello-hello. Tapos replyan dayon. No? So naay mga ingana makasala ta. Makasala ta pinaagi ni ana. Then malicious group pages and group GC or group chats. Makasala pud ta ana. Daghan kog mga nailhan igsuon nga mga lalaki nga makaingon kag maayo kay sila sa ilang social media, pero naaday sila nabilong ana na grupo na grupo sa online,
online nga private group nga adult content. So, delikado. Then, unsa pa, makasala ta pinagi sa ato ang mga mata kung makakita ta sa mga adult contents reels, no? And many more. Kaning mga adult content reels, mga inahan, mga amahan, bantay dyan na ninyo yung mga bata nga nagagunit og Facebook, nagagunit og TikTok. Kay na ay mga adult content reels nga even ako makakita ko. So kung dili ta disiplinado ang atong huna-huna, ang atong mata dili disiplinado about ana, makasala ta kanunay. Okay? So unsa may danger sa misuse of social media? Una-una, it can steal our time with God. Kawaton niya ang ato ang panahon diha sa ato ang buhi nga Dios. Imbis na pagmata sa buntag, mo'y ato ang tanawon ang pulong sa Ginoo, basahon ang pulong sa Ginoo, ang mahitabo. Tungod kay tapad man ang atong cellphone sa unlan, mao'y unang mahikapan, mao'y unang mapindot-pindot. So maunay isa sa danger. Kawaton niya ang ato ang panahon diha sa ato ang buhi nga Dios. Ikaduha, unsa? It can kill our desire to be in our room for meditation of God's word and prayers. Iyahang patyon ang ato ang desire, patyon niya ang ato ang tinguha nga magkaroon ta og panahon diha sa atong buhi nga Dios. Patyon niya ang ato ang tinguha nga magkaroon ta og panahon sa pagbasa sa iyahang mga pulong, pag-ampo, patyon na niya. As in mawad-an tagana tungod kay sige tag gunit og cellphone, tungod kay sige tag gamit sa atong social media. And thirdly, it can destroy our eternal focus in obeying God. Okay? So iyahang i-destroy ang ato ang focus sa pag-obey nato sa Ginoo. Nga instead nga daghantag dapat i-share nga godly through sa ato ang social media, pero tungod kay na overwhelmed ta sa kalibutan, sa trend sa kalibutan, mawala na, ma-destroy na. Imbis na ikaw ang mag-influence sa mga tao nga wala pa sa Ginoo, pinagi sa pulong niya, ikaw ang na-impluwensyahan, ikaw may naghimo-himo o nag-follow sa trend, labi na sa TikTok, mga sayaw-sayaw, no? Ing ana kadelikado igsuon kung dili ta disiplinado. Dili disiplinado ang atong hunahuna og kasing-kasing sa paggamit sa social media. Unsa giingon sa John 10 verse 10? The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Wa joy laing tumong ang kawatan, ang ato ang kaway igsoon, wa joy laing tumong na kundili kawaton, patyon o gubaon ang ato ang pagkatao, ang atong pagkaanak sa Ginoo. And social media is one of his tools nga iyahang gamiton para kita maguba. And social media, if wala tay disiplina, maka-addict na. Maka-addict ang gambling. Tanang social media na langkob na diha ang tanang apps nga pwede nimo i-download sa imong cellphone. Na-remember na ako, first time ko na nga nag-download og TikTok app. Abi ninyo sa nahitabo, alas 9 ko nag-download. Taod-taod, alas 3 na di ay sa kadlawon. Pagtanaw na ako sa ako ang oras. You see? Nabilar ka tungod sa social media. Nabilar ka tungod sa doom scrolling lang. So, delikado siya. Mawad-an na kag time, dili na ka makadevo. Nasabtan ba nato? Okay, so ingana ang danger sa paggamit sa social media kung dili ta disiplinado. Kung dili disiplinado ang atong hunahunag kasing-kasing sa paggamit og social media. Now, what a believer should remember when having a social media account. Okay? So may angay buhaton. Na ako gihimo nga acronym and meaning sa word nga social media. Okay? Una-una, letter S, share the gospel. Ang imuhang social media kinahanglan makita nga naga-share ka og gospel. Kung Kristohanon ka ha, labi na Kristohanon ka. Letter O, observe biblical post. Kinahanglan nga mag-observe ka og mga biblical post at the same time kung nakapastruck na sa imuha, then share it, reshare it, okay? Letter C, care for those unbelievers. Kinahanglan ang atong social media makita nga naatay pag-care sa mga unbelievers labi nagwalay relasyon diha sa Ginoo. Nag-desire ba ta na igsoon? Letter I,
And the word social, intellectually weigh every information you share. Kailangan timbangon nimo. Kailangan unaon sa nimo kung makaayo ba ni kung i-reshare nako, makahatag ba ni maayo nga impact or makahatag ba ni maayo nga information sa mga friends nako sa akong social media. Una atong hunaon. Then accessible when you encounter a lost soul. Kay nahanglan nga atong social media kung naay lost soul nga makapansin sa imuhang social media nga share lagi na siya pulong sa Ginoo. Then dapat accessible ang imuhang kaning social media, maka personal message sa imuha, labi na kung mangutana siya about sa spiritual life, about sa spiritual journey. So dapat accessible siya. But if you somehow see nga na ay daw tang motibo, disconnect, no? Disconnect. Unnecessary communication na kung naa siya daw tang motibo. Then, sa word social, letter L, learn from other believers' testimony. So, tanan ta makakitag mga testimonies karong panahon na labi na sa Facebook. Then, reshare it, labi nagkanang igsuon nato sa pagtuo. Kay ang life testimony igsuon mo para sa ako mo na pinakadako nga impact nga maka-share ta kung kinsa si Jesus Christ sa atong mga kinabuhi. At the same time, encourage nato sila nga magkaroon sila og relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Letter M from media. Maturity makes you share Bible verses and post it. Kung matured ka sa pagpangalagad sa Ginoo, so dili ka maulaw mag-share sa social media og Bible verse. Bisag Bible verse lang na wala ka balo sa daily nimo nga posting sa Bible verse na anay naga-observe sa imuha, and one day makapangutana na dayon unsay mong religion, religion ra ba day pangutanon, ayaw dayon na siya ko ana hinuon iampo, no? Magampo ka nga tagaan kag panahon nga makahatag kag panahon sa iya nga maka-converse mo, then isa na siya nga timailhan nga maka-share ka sa gospel sa Ginoo, di ba? Letter E from media, evangelize even in your daily postings. Kailangan atong i-evangelize ang mga friends and family sa social media. Labi na wala pa sa Ginoo. Gamito nato ang atong social media nga maka-evangelize ta pinaagi sa atong gina-share or gina-share nga word ni Lord. You win souls through the word of God. Okay? So, unsa pa, letter D, in the words media, disciple others through your postings. Wala ka kabalo igsoon higala na naapoy other Christian or other believers nga nagasunod sa imuha nga while consistent ka sa imuhang daily posting sa word ni Lord, na disciple na pud siya, naka-learn na pud siya. Ako yung anak ko, naga-follow kog mga banggiitan ng mga mga speakers og mga kaning Christian influencers, daghan kay kog ma-learn, no? And dili lang na ginasulat jud nako. Kay nga naman kuan kay importante kay na siya sa ato nga maka-learn ta from others, dili lang kay sa ato ang fellow believers sa church, kundi from other sect denomination, no? Maka-learn ta, and dinha nato makita nga naa jud sila pulos when it comes sa paggrow sa body of Christ, no? Belong jud ta sa body of Christ kung ingana. So unsa pa? Letter I, interact and win souls for Christ. So kung mahimo mag-interact ta and magwin ta og soul para sa ato ang buhi nga Dios, no? Ato silang paningkamutan nga makahatag sila og panahon sa ato, at the same time kita makahatag panahon sa ilaha nga mahatag nato ang kanang angay natong ipahibalo kanila nga mao ang kaluwasan diha kang Hesukristo. Then lastly, from the word media, letter A, accountability as believers is being observed. So sa atong social media, kita tanan ginaobserbahan ta, Christians or unbelievers, ginaobserbahan ang ato ang social media. Musugot sa dili, ginaobserbahan ta. Unya, ang last part pa jud kay
ang mali ra ba ang ilahang bantayan sa ato Okay? So sa ato pa kung makapost tag sayop nato nya dili nato na kana ganing dili nato ma-justify nga kana nga sayop na nakuha na nato na overcome na nato na pangayuan na nato pasaylo sa Ginoo nya nagkuan ka deactivate ka, so unsay mahatag nimo nga information ana sa imong mga friends and families. So ang ilang mahatag sa imuha nga ay ang ilang mahatag ang imong mahatag sa ilang information is naunsa na ka, like na backslide na siguro ka. So gamito nato ang atong social media nga kanang blessing sa uban, okay, nga mahimo pud tang accountable sa atong brothers and sisters nga usahay masayop man jud ta, masayop ta sa atong postings, masayop ta sa atong pag-reshare. Kinahanglan nga accountable ta. Ako kapila ko gi-correct sa ako ang postings, kapila ko gi-correct sa ako ang mga gi-reshare. And it's really important nga naatay accountability circle kay isa na sila nga mag-observe sa imuhang gina-post. Isa na sila nga mag-observe sa imuhang mga daily posting. And it is important nga naapod kay naapod kay accountability circle tungod kay tinuod na sila nga mo-correct sa imuha. And para sa ako, they will not condemn you. Instead, tabangan kanila ana nga mo grow, tabangan kanila ana nga kanang dili na nimo uliton sa sunod. So I have been in that situations many times. So in conclusion, the only way to live a transformed life is to keep your thoughts under control and have our minds filled with God's truth even in our socials. Okay? So ang pinakapamaagi lang jud nga ma-live out nato, makinabuhi nato ang transformed life or nabag-o na nga kinabuhi is kanang atong hunahuna ato jung himuong kontrolado pinaagi sa unsa pagpapuno kanunay sa kamatuoran gikan sa pulong sa atong buhi nga Dios. Labi na ang ato ang social media. So you see, kita tanan na mga Kristohanon na anata karon sa kanang ginatawag nga last days, no? Last days na ta. Nga dili nato hayaan igsoon higala nga mahimo ratang stagnant Christians. Hinuon, let our socials be kanang a blessing nga dili lang kay sayaw-sayaw diri, party didto, kaon-kaon diri ang makita nila. Kun dili makita pud nila nga naa kay kabag-uhan, makita nila nga naga-share ka sa gospel, makita nila nga you are for Jesus, makita nila nga you live for Jesus. Okay? So pagabilinan ko kamo sa bersikulo nga na makita sa Romans chapter 8 verse 7 to 9. Kay kaaway sa Dios ang panghuna-huna nga alang sa unod kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios, sapagkat tinuod dili kini makahimo sa pagpailalom niini, ug ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios tinuod na. Apan kamo wala diha sa unod, hinunua anaa kamo sa espiritu, kun tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magabaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. So dali ra kaayo, like easy lang kaayo nga ma-distinguish kung kanang Kristohanuna nabang espiritu ni Kristo sa iya o wala. So I hope and I pray na natay learnings about sa ato ang paggamit sa ato ang social media accounts, no? Ako daghan kog na learn, dili lang kay personal journey nako kundi pinagit pod sa pulong sa Ginoo. Hinumduman nato kading ako ang pag-share sa pulong sa Ginoo igsoon, ako ang unang naiguan ni. Basig ka mo matapsingan lang mo. Pero ako ang unang naiguan ni mo nang nag-share ko kay para mabal-an pod nato nga natay dapat i-remind sa atong mga kaugalingon. And lastly, kung kana nga social media account, kana nga app nga account,
nahimo na siya nga nakapalayo sa imuha, naka-destroy sa imuhang spiritual life, uninstall it, destroy it. Para makabalik ka diha sa tiilan sa Ginoo ug makafocus ka kung unsay langit nun tuyo niya sa imuhang kinabuhi. Dios magapanalangin sa mga pulong igsoon. God bless you. To God be the glory.